Ang galing nito guys, oh. Hindi ko lang talaga alam pa rin kung anong ID nito. Tinadtad siya ng babies guys. At saka yung babies niya, yung alam mong talagang mabubuhay. Hindi kagaya nung kung minsan ba may lumabas na babies na parang pimple lang tapos hindi nagtutuloy. Ito talagang tutuloy. Dahil sa malalaki yung kanyang babies na lumabas. Ayan, ang dami talaga guys. Pati dito sa taas. So mawawala na itong pinaka-mother. Mapupuno na siya ng baby. Napansin ko lang siya na meron na palang maraming baby na lumabas nung inalis ko yung mga dry leaves. Sobrang dami talaga kasi ng dry leaves nito guys. Ayan pa nga, hindi ko pa na ubos lahat kasi saglitan lang yung pagkaalis ko sa kanya ng dry leaves. Top cut ko na to siya. Tapos yung bottom part niya ay na maalam yun guys. Buti na lang talaga ito siya ay nagbigay ng maraming babies. Hindi naman ito yung topic natin for today guys. Pinakita ko lang sa inyo yung aking ewan. Anong ID ba nito? Echeveria na nagkaroon ng maraming babies. Ayan. Hindi ko alam guys kung same lang tayo. Pero para sa akin, ang best part talaga sa pag-aalaga ng succulents ay ang pag-propagate. Tuturuan mo talaga yung sarili mo guys na magiging patient kapag nag-propagate ka. Kasi kailangan mo maghintay eh. Tsaka diba, kailangan din talaga natin mag-propagate. Kasi yung succulents talaga mahirap alagaan. Alam naman natin yun. Lalo na't hindi sila hiyang sa area mo. Kailangan mag-propagate para kahit papano, meron ka ng pang-reserva para doon sa mga succulents mo na maaaring mamatay. Kaya niyan, oh. Diba, na maalam din yung bottom part. So at least, yan siya. Meron na siyang babies ulit na binigay. Kailangan mo lang mag-behead, mag-propagate na mag-propagate. Ipakita ko lang sa inyo ngayon yung mga successful propagations ko. Noong taglamig pa rin naman, parang December pa rin at sobrang mahangin dito sa amin talaga ngayon guys. Kadalasan kasi sa ating mga succulent varieties guys ay growing season nila kapag taglamig. Madalas silang nagbibigay ng anak kapag lumalamig yung panahon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga successful ko na napropagate. Ito, si Teddy Bear. Hindi ko lang maalala kung kailan ko siya pinugutan guys. Basta around November. Ayun. Tapos, ayan, meron na siyang baby, oh. Ang bilis nga nitong nagbigay ng baby, guys. Yan, dalawa. Meron pa sa baba, oh. Pausbong. Malaki na to, oh. Tapos, ito yung head. Diyan ko lang din nilagay. Marami na rin yan siyang roots. Wala akong, yung isang teddy bear ko. Na maalam na. Ito galing kay Ma'am Jenny Linasaraw. Hindi ito lumaki, guys. Hindi talaga, as in. Lagi lang siya nagiging ganyan na pandak. Tapos ayan, natuyo na pala. Hindi ko lang napansin. Wala akong propagation ng dahon nito. Ito hindi pa rin nag-ugat. Tinry ko nga. Wala pa rin siyang roots hanggang ngayon. Lahat naman ng propagation ko nung nakaraan ay pugot. Ito din, si Cinnamon. Meron na rin itong babies. Ito yung top part. Tapos ito yung bottom part. Ayan, may mga babies na siya. Nagsiksika na sila dyan. Ayan, itong sanga din ito. Inalis ko din. Ito naman, si Panda Air ko. Mukhang kailangan niya palitan ng soil mix, guys. Alam niyo ba, hindi ko lang kung napansin din ng iba na gumagamit ng DE powder. Pag naglagay ako ng DE powder, namumuti yung mga soil nila. Kagaya niyan, puti-puti. Ganito. Ayan, kagaya niyan. May puti-puti. Tapos, hindi hiyang sa succulent ko. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkagamit ko kasi nahalo din naman yung iba yun sa soil mix. Pero hindi nagustuhan ng mga succulent ko. Dumami naman yung babies pero lumiit siya. Ito yung dalawang heads. Maliit din. Gaya nito. Kailangan ko nga itong sa palitan ng soil mix guys. Kasi hindi siya masyadong lumalaki talaga. Tapos ito pa yung isang propagation ko. Mukhang malalaki naman yung babies niya. At mukhang magtuloy-tuloy siya sa kanyang paglaki. Maraming babies na si Banana. Kailangan ko lang hintayin na lumaki pa ng konti. Para mailipat ko sa separate na pot. Kasi kailangan kong palitan ng soil mix nito guys. Hindi ko nagustuhan ng soil mix na to. Ayan, may mga roots na rin siya. Ilipat ko nilang ito sa separate na pot. Ayan, ang cute ng dahon. Bilog-bilog. Wala yung update sa yung galing kay Succulent de Amore guys na nabulok na super bomb. Ayan, nabuhay siya guys. Kahit papano. Meron siyang binigay na baby. Ito din guys. Pinugot ko din ito nung nakaraan. Yan, meron na siyang baby na binigay. At saka variegated siya guys.
At nilipat ko pala siya sa ibang pot guys. Di ba sabi ko nung nakaraan guys na gusto ko siyang palitan ng soil dahil pangit nga yung soil na pinagtamnan nito kaya hindi siya masyadong lumalaki. Kaya yun, nilipat ko na siya. Sana magtigil na yung paglalagas ng dahon nitong variegated na to guys. Kasi sayang siya. Ito pala yung peach frost ko na kinalbo ng pusa guys. Buti nagbigay na rin siya ng anak dyan sa dulo. Ayan, sayang guys. Pinugot ko na lang din ito para magkakaroon pa siya ng baby. Ito pala yung head niya. Diyan ko muna nilagay. Nasira na to guys. Oh, ayan, sayang. Wala na, sira na siya. Hindi na rin mapakinabangan yung mga dahon niya guys. Hindi ko pa to diniligan. Ayan. May sira na talaga siguro siya bago pa man dumating sa akin. Siguro nasa stem niya. Yan naman yung pinugot ko nung nakaraan guys. So si Flapjack. Lumaki na yung babies niya. Pinakapuno niya. Hindi siya nagkaroon ng baby. Pero yung top part ni Flapjack guys. Oh. Ayan. Meron siyang anak. Diba ang galing? Ang galing ni Flapjack. Oh. Pero hindi nga lang siya stress. Pero okay lang. Basta dumami lang siya. Tingnan mo itong dumating na galing kay Ma'am Crisel Bacals. Yung free niya na ghost plant. Ayan guys, oh. Tinanim ko to na, yan lang, stick lang, stem lang na tinanim ko. Pero nagbigay siya ng babies. 6 lahat, ang galing. Pati din ito, nagbigay din siya ng baby dyan sa taas. Malaki na rin itong propagations ko ng Aron P guys. Inapakan lang to ng pusa, kaya nalagas yung dahon niya. Pero nagkakaroon din naman ng babies yung mga dahon niya ulit. Ayan, umangkad na siya. Kung maaraw lang talaga sa hapon, natatamaan sila ng afternoon sun. 4:34 na ngayon ng hapon. Ayan, oh, natatamaan sila dito. Ito pa pala yung kinalbo ko. Kasi simula na siyang mabulok. Nung palaging nataob ng pusa. Ayan, mayroon siyang binigay. Si Orange Monroe ito guys. So sana lang lumaki talaga siya. Kasi wala na akong Orange Monroe. Ito lang yun. Tapos hindi ako nag-propagate. So sana pala nag-propagate na ako para no worries tayo. Ito din guys, oh, si PVN. Ayan, napugot yan ng pusa. Kaya nagbigay siya ng baby dyan sa dulo. Bakit parang blurry yung camera ko lagi? At ang stress ng color ng baby niya na binigay guys. Ayan, tapos pinugot ko na rin si West Rainbow. Naka-shaded area lang ito guys ever since. Hindi ko talaga pinaarawan kasi maselan yung si West Rainbow at saka si PVN sa area ko. Yun pa lang naman yung mga napugot ko nung karaan na nagbigay ng mga babies na guys. Ayan, tsaka ito. Ang laki na ng babies niyo, mga sanga. Kailangan ko na rin itong putulin at saka ilagay sa separate pot niya. Ito naman Purple Delight ay bago. Kakapugot ko lang din. Kaso hindi talaga masyadong makulay guys dahil sa walang init. Natakpan ko to dito lagi kasi nga 'di ba nabulok na yung mga babies niya dito. Yung mga leaf propa ko. Yun lang guys. Thank you sa panonood and please subscribe to my channel and like this video na rin guys. And see you in the next one. Keep growing. Nakakatuwa mag-propagate Na-enjoy ko na ngayon ang mag-propagate kaysa talaga dati. Hindi naman talaga ako nag-propagate kasi ayaw ko silang dumami. Ano ba yun? Tapos na-realize ko nagkaubusan na. Kaya sabi ko, yeah, we need to propagate talaga para hindi tayo bili ng bili dahil ang gastos guys, napakagastos. Mas magbuti na yung meron kang reserva na mga succulents mo, every variety, kung mabuhay man sa'yo.